Isang magandang umaga ang aking pagbati sa inyong lahat. Sa araw na ito, ating aalamin kung ano ba ang ugnayan ng wika at kultura. Pero bago ang lahat, ako nga po pala si Binibining January Bless Fernandez Bulan, nasa ikatlong taon na ng kolehiyo na kumukuha ng bachelier ng pansekundaryong edukasyon, mayoriya sa Filipino, ang inyong tagapag-ulat sa araw na ito. Handa na ba ang lahat na makinig sa aking pag-uulat? Kung oo, tayo dadako na sa ating formal na talakayan. Umagang ito, aking tatalakayin ang ugnayan ng wika at kultura, wika at pamumuhay, wika at paniniwala, at ang panghuli ay ang wika at ang ideolohiya. Pero bago ang lahat, ating aalamin kung ano ba ang kahulugan ng wika. Ang wika ay isang sistema ng mga simbolong binuo ng tao upang maipahayag ang kanilang mga kaisipan, emosyon at karanasan. Ito ay naglalaman ng mga tunog, mga salita at mga gramatika na nagtatakda ng mga patakaran sa paggamit ng mga ito. Ang wika, ayon kay Henry Gleason, ay masistemang balangkas na sinasalitang tunog na pinili at isinasaayos sa paraang arbitraryo upang magamit ng mga taong kabilang sa iisang kultura. Ito rin ay isang sistema ng komunikasyon sa pagitan ng mga tao upang magkaroon ng pagkakaunawaan at pagkakaisa sa isang bagay o pinag-uusapan. Ang komunikasyon o pakikipagtalastasan ay isang proseso ng pagpapalitan ng impormasyon na kadalasan na ginagawa sa pamamagitan ng karaniwang sistema ng mga simbolo. May iba't ibang wika sa Pilipinas, at ito ang mga sumusunod: Tagalog, Cebuano, Ilocano, Hiligaynon, Bicol o Bicolano, Waray, Kapampangan at Pangasinense. Ito ay iilan lamang sa mga wika na ginagamit sa Pilipinas. Sa kabilang banda, ating aalamin kung ano ba ang kahulugan ng kultura. Ang kultura ay tumutukoy sa paraan ng pamumuhay, nakagawian o nakasanayan na ng mga tao sa isang lugar. Binubuo ito ng mga karunungan, panitikan, paniniwala, kaugalian, sining, batas, pagpapahalaga at iba pa. Ang kultura ay naglalaman ng mga kaugalian, paniniwala, gawi at tradisyon ng isang partikular na grupo ng mga tao. At sa pamamagitan ng kultura, naipapahayag ng isang lipunan ang kanilang pagkakakilanlan, kasaysayan at halaga. Ano ba ang iba't ibang kultura ng mga Pilipino? Narito ang iilan lamang sa mga kultura ng mga Pilipino: pagbabayanihan, pagmamano at pagsasayaw ng tinikling. Ngayon, ating aalamin kung ano ba ang ugnayan ng wika at kultura. Ang wika ay nakabatay sa kultura at ang kultura naman ay tumutukoy sa kung paano mamuhay ang mga tao sa isang lugar. Sa tulong ng wika ay mas napapaunlad ng kultura dahil hindi magkakaroon ng mayamang kultura ang isang bansa kung walang wikang magiging medium ng komunikasyon ng mga taong kabilang dito. Ang wika ay nagiging ugat ng pagkakaisa sa isang mamamayan na may iisang kultura na pinaniniwalaan. Dito ay mas napapayabong at napagpapatibay ang kanilang kultura. Bakit hindi pwedeng paghiwalayin ang wika at kultura? Ayon kay Santos et al. 2009, matalik na magkaugnay ang wika at kultura, kaya nga naririnig natin na magkabuhol ang wika at kultura. Hindi maaaring paghiwalayin ang wika at kultura. Ang pagkawala o pagkamatay ng isang wika ay nangangahulugan din ng pagkamatay o pagkawala ng isang kultura. Ang wika ang siyang pagkakakilanlan ng isang kultura. Ibig sabihin, sa pamamagitan ng wika ay mas naintindihan natin ang kultura ng bawat isa na ating nakaugalian at nakasanayan.
Dito nabubuo ang pagrespeto sa bawat paniniwala na mayroon rin ang isang individual. Ang wika ang tulay sa pagpapayaman ng kultura at ito din ang solusyon at paraan sa pagkamit ng mga pangangailangan ng mga tao na nakatira sa ating bansa. Ngayon, ating tatalakayin ang ugnayan ng wika at pamumuhay, wika at paniniwala, at ang wika at ideolohiya. Ating unang tatalakayin ay ang ugnayan ng wika at pamumuhay. Ang pamumuhay ay parte na ng buhay ng mga tao. Kailangan ito upang matugunan ang ating mga pangangailangan sa araw-araw at para na rin tayo ay mabuhay. Sa pamamagitan ng pagtatrabaho ay natutugunan nating mga tao ang ating mga pangangailangan sa pang-araw-araw upang tayo ay mabuhay sa ating mundong ginagalawan. Narito ang iilan sa mga pamumuhay ng mga Pilipino. Ito ay ang pagsasaka, panghayupan, at panghahabi. Sa pamamagitan ng wika ay nabubuo ang mabuting relasyon sa kapwa. Napapaunlad ng tao ang kanyang sarili at nakatutulong din siya sa pag-unlad ng kabuhayan ng ibang tao. Ang susunod namang aking tatalakayin ay ang ugnayan ng wika at paniniwala. Ayon sa mga antropologo, magkasabay na sumibol sa mundo ang wika at lahi. Sinasabing ang wika ng mga sinaunang tao ay kahalintulad ng mga tunog na ginagamit ng mga hayop. Subalit sa paglipas ng mga panahon, kasabay ng pag-unlad ng kultura ng tao, umuunlad din ang kanilang wika. May iba't ibang teorya ang wika. Una ay ang teoryang bawaw. Ito ay nangangahulugang tunog mula sa hayop at ng kalikasan. Dahil dito, ang mga bagay-bagay sa kanilang paligid ay natutunan nilang tagurian sa pamamagitan ng mga tunog na nalilikha ng mga ito. Marahil ito ay ang dahilan kung bakit ang tuko ay tinatawag ng tuko dahil sa tunog na nalilikha ng nasabing insekto. Narito pa ang ibang halimbawa ng teoryang bawaw. Kahol ng aso, tibok ng puso, tubig na dumadaloy at dagundong ng kulog. Ang pangalawang teorya ay ang teoryang dingdong. Ito ay nangangahulugang sariling tunog ng lahat ng bagay sa kapaligiran na siyang kumakatawan sa nasabing bagay. Ayon sa teoryang ito, lahat ng bagay ay may sariling tunog na siyang kumakatawan sa bawat isa at ang tunog na iyon ay siyang ginagad ng mga sinaunang tao na kalaunay nagpabago-bago at nilapatan ng iba't ibang kahulugan. Tinatawag din ito ni Max Muller na simbolismo ng tunog. Narito ang ilang halimbawa sa teoryang dingdong. Tunog ng kampana, relo o orasan, at tunog ng tren. Ang pangatlong teorya ng wika ay ang teoryang pupu. Ito ay nangangahulugang matinding damdamin bunga ng pagkatakot, sakit at iba pa. Unang natutong magsalita ang mga tao ayon sa teoryang ito. Nang hindi sinasadya ay napabulalas sila bunga ng mga masisidhing damdamin tulad ng sakit, tuwa, sarap, kalungkutan, takot, pagkabigla at iba pa. Pansinin nga naman ang isang Pilipinong napabulala sa sakit. Hindi ba't siya'y napapa-aray? Samantalang ang mga Amerikano ay napapa-ouch! Anong naibubulas natin kung tayo na nakadarama ng tuwa, ng sarap, at ng takot? Sa tingin ninyo, tayo'y dadako na sa pang-apat na teorya. Ito ay ang teoryang kuko. Ito ay nangangahulugang mga tunog na nililikha ng mga sanggol. Ang mga tunog daw na ito ay ginagaya ng mga matatanda bilang pagpapangalan sa mga bagay-bagay sa paligid. Taliwas sa paniniwala ng marahil na ang mga bata ay nanggagaya ng tunog ng mga matatanda. Tayo dadako na rin sa panglimang teorya. Ito ay ang teoryang Euheo. Ang teoryang ito ay ang pagbuo ng mga salita bunga ng puwersang pisikal. Naniniwalaan ng linguistikang si A.S. Diamond
sa Beryl 2003 na ang mga tao ay natutong magsalita bunga di umano ng kanyang pwersang pisikal. Hindi nga ba't tayo'y nakakalikha rin ng tunog kapag tayo ay nag-e-exert ng pwersa? Halimbawa, anong tunog ang nililikha natin kapag tayo nagbubuhat ng mga mabibigat na bagay? Kapag tayo sumusuntok o nangangarate o kaya kapag ang mga ina ay nanganganak. Ang pang-anim na teorya ay ang teoryang tata. Ayon naman sa teoryang ito, ang kumpas o galaw ng kamay ng tao na kanyang ginagawa sa bawat partikular na okasyon ay ginagaya ng dila at naging sanhi ng pagkatuto ng taong lumikha ng tunog at kalaunay nagsalita. Tinatawag itong tatana sa wikang Pranses. Ito ay nangangahulugang paalam o goodbye, sapagkat kapag ang isang tao naman ay nagpapaalam, ay kumakampay ang kamay ng pababa at pataas katulad ng pagbaba at pagtaas na galaw ng dila kapag binibigkas ang salitang tata. At ang panghuling teorya na aking tatalakayin ay ang teoryang Terarabum Dii. Ayon sa teoryang ito, ang wika ay nag-ugat sa mga tunog na nililika sa mga ritual at sa kalaunan ay nagpabago-bago at nilapatan ng iba't ibang kahulugan. Ang ritual ay sinasabayan ng mga awit, sayaw, incantations o bulong at pagsigaw. Likas sa mga sinaunang tao ang mga ritual. Sila ay may mga ritual sa halos lahat ng gawain tulad ng pagkikipagdigma, pagtatanim, pag-aani, pangingisda, pagkakasal, pagpaparusa sa nakasala, panggagamot, maging sa pagliligo at pagluluto. Kaakibat ng mga ritual na iyon ay ang pagsasayaw, pagsigaw, at incantation o mga bulong. Ayon sa teoryang ito, ang wika raw ng tao ay nag-ugat sa mga tunog na kanilang nililika sa mga ritual na ito na kalaunay nagpapabago-bago at nilapatan ng iba't ibang kahulugan. At ang aking huling topiko na aking tatalakayin ay tungkol sa ugnayan ng wika at ideolohiya. Ang ideolohiya ay nangangahulugang set ng magkakaugnay at organisadong paniniwala o ideya at maging attitude ng isang grupo o komunidad. Ang mga paniniwala at attitude ay maaaring politikal, estetiko, legal, relihiyoso, etikal, at pilosopikal. Ayon kay Zaidi, ang ideolohiya ay maituturing na raison d'etre o rason o justification ng pamumuhay ng tao. Dagdag pa niya, malawak ang saklaw ng ideolohiya sapagkat lahat ng ating nasa paligid ay lubog sa konsepto ng ideolohiya. Kung titignan natin ang wika bilang isang ideolohiya, maaaring magkaroon ng iba't ibang pagpapakahulugan, pagtingin, pag-unawa at karanasan dahil may kanya-kanyang posisyon at papel ang individual sa lipunang kanyang ginagalawan at kinabibilangan. Ating aalamin ang positibo at negatibong kaugnayan ng wika at ideolohiya, kaugnayan ng wika sa ideolohiya, at ang kaugnayan ng ideolohiya sa wika. Ang positibo at negatibong kaugnayan ng wika at ideolohiya. Ano ba ang positibong epekto nito? Maaari tayong makisangkot sa mga usapin sa bansa sa tulong ng wika at ideolohiya kung ang pananaw ng bawat isa ay magkakasundo. Kaya napakahalaga talaga ang wika upang ang lahat ng tao ay magkakaunawaan sa kanilang pakikipagtalastasan. Tayo ay maaaring magpahayag ng ating ideya, saloobin, at damdamin at marami pang iba upang tayo ay kanila ring maintindihan kung ano ba ang ating gustong sasabihin. Ano naman ang negatibong epekto nito? Maaaring humantong ito sa hindi pagkakaunawaan ng bawat panig dahil sa hindi pagkakasundo ng iba't ibang ideya. Kaya nga, sabi ko, napakahalagang magkaroon tayo ng ideya sa kanilang wikang ginagamit upang tayo ay magkaroon ng maayos na pagkikipag-ugnayan at maiwasan ang hindi pagkakasundo. Ang ating susunod na aalamin ay ang kaugnayan ng wika sa ideolohiya.
Sa pamamagitan ng wikang pambansa na karaniwang pinipili ng Estado, lalo sa mga bansang multilingual upang kumakatawan at maging simbolo ng pagkabansa at pambansang pagkakaisa, mas madaling umuunlad ang mga institusyong politikal, ekonomikal, sosyal na magsisilbing sa buong populasyon, elite man o masa. Ugnayan ng ideolohiya sa wika. Sa pamamagitan ng ideolohiya, nagsisilbi itong tulay ng kasalukuyan tungo sa hinaharap kung kaya't walang dudang ito'y kakatulong ng malaki sa pagpapatuloy ng pag-iral ng bansang estado. Kaya ating tandaan na napakahalaga ang wika dahil nga sa pamamagitan ng wika, tayo ay malayang ipahayag ang ating mga opinyon, damdamin at kaisipan at pati na rin ang ating damdamin sa ibang tao at kung tayo rin ay kanilang maunawaan. Kaya, bigyan natin halaga ang ating wika at dapat ito ay ating tangkilikin at panatilihin upang sa ganon ay hindi ito ay patuloy pa ring yumayabong dahil nga ang wika ay dinamiko. At yun lamang po, maraming salamat sa inyong pakikinig. Maraming salamat.